us all, and Coins is very proud to be a part of your journey. And now it is my great honor to introduce you a true champion, someone whose journey has been nothing short of inspirational. Let's welcome two-time Olympic medalist, Nesty Pettichillo. Hindi ako masyadong fan sa iPhone po eh. Sa, sa Apple. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Nes Alcade Betacio, member po ng National Boxing Team. Baka hindi nyo lang po alam, 17 years na po akong member po ng national team. So, kinakabahan ako. Mas kabado ako dito kaysa sa laro. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po, gusto ko magpasalamat sa pagdalo niyo po dito. Thank you po sa oras na binigay niyo po sa akin. Sobrang honored and excited ako na makasama kayo bilang isang bagong brand endorser ng Coins PH po. Bilang isang atleta, alam kong mahalaga ang disiplina, determinasyon, at tamang paghawak sa mga bagay na mahalaga sa atin. Ang journey ko patungo sa Paris Olympics ay puno ng pagsubok, hard work, at sakripisyo. Pero ang bawat hakbang ay nagdala sa akin ng mas malalim na pag-intindi at mas malawak po sa kung gaano kahalaga ang paghahanda sa bawat aspeto sa buhay. Hindi lang sa sports, kundi pati na rin sa pang-araw-araw natin sa buhay ko. Ito ang dahilan kung bakit napakalaking bagay para sa akin ang opportunity na ito na maging bahagi ng Coins PH ko. Hindi lang ito isang produkto o serbisyo, kundi isang kasangga sa ating pang-araw-araw sa buhay. Lalo na sa aspeto ng financial freedom. Kahit ako wala po akong idea masyado dito. And sobrang laking halaga po to sa akin na maging member dito at mas malawak po ang magkaalaman ko dito po sa Coins PH. Sa sports, kailangan ng disiplina at focus para maabot ang tagumpay sa buhay. Ganon din dito sa paghawak ng ating finances. Kailangan ng tamang strategy, kaalaman, at mga tools para siguraduhin handa tayo sa bawat laban na harapin natin sa buhay po. Sa journey ko patungo sa Paris Olympics, natutunan ko na ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga maabot ang malaking goal natin sa buhay. Ganon din sa financial management, kung saan bawat desisyon, bawat ipon, at bawat investment ay isang hakbang patungo sa financial freedom. Ang partnership ko dito sa Coins PH ay hindi lang tungkol sa pagiging mukha ng brand, kundi tungkol din sa pagtulong sa ating mga kababayan na maabot ang kanilang mga pangarap at magtagumpay sa kanilang sariling journey po. Excited ako na ibahagi sa inyo ang mga project at initiative na pinaghahandaan namin kasama ang Coins PH. Naniniwala ako na ang disiplina, empowerment, at commitment ay tumutugma sa mga aral na natutunan ko sa aking sports career. At ito rin ang mga bagay na makakatulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang mga goals, maging sa sportsman o sa buhay. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at inaasahan ko ang inyong suporta sa journey na ito. Sama-sama nating harapin ang bawat laban po. Magtulungan
upang makamit po ang mga goals natin sa buhay. Let's work together po to achieve greater things and make lasting impact po. Salamat po. Alright, thank you, Nesty, for that wonderful opening remarks. And then, kakabahan, okay lang yan. So, we'd like to invite Wei and Nesty sa podium natin for our Q&A. Right. Oh, hello. Hello. Yep. So we'll start our Q&A now. So if you have any questions, please raise your hand, and then if you're chosen, please state your name na lang and media publication for everyone to know. Right. Good morning, Nesty. Ako si Philip Matel from Rapper. Tanong ko lang, congratulations din sa recent Olympic journey. Pero ano pakiramdam ngayon na maraming tao ang nagko-congratulate sa inyo, nagwe-welcome sa inyo kasi nung nanalo ka ng medal last time ay pandemic pa. Good morning po, sir. Yes po. Sobrang iba to sa Tokyo. Dito, nabanggit nyo nga po na pandemic last time po, so wala masyadong ganitong inganyong pag-heroes welcome po sa amin. Sobrang nakaka-overwhelm po siya, sobrang blessed po ako, and grabe yung hindi ko ma-explain kung ano yung excitement na nararamdaman ko na ito, grabe kalakas yung dating na namin ngayon, most especially na nagka-medal ako ulit. So, grabe yung bless na, sabi ko nga kay Lord na iba yung blessing na binigay niya sa akin na sabi ko, yung bronze na to, hindi lang siya bronze lang kasi nakuha ko din yung puso ng ibang tao, most especially yung mga puso ng Taiwanese people po. Grabe yung nila sa akin. Grabe yung pagmamahal na binibigay nila po sa akin yan. Follow up lang doon. Di ba, sinabi mo nga na malaki ang suporta sa'yo ngayon. Gano'n to nagbibigay sa'yo ng inspiration na mag-continue pa towards LA 2028? Sa suporta po na binibigay ng mga Pilipino at ng mga tao na nasa ibang bansa po, nasabi ko sa sarili ko na ito talaga yung salitang walang ginto hanggat walang ginto, hindi natatapos sa akin. So, pag every time na lagi ko nababasa yung mga private message nila sa akin, parang gusto ko pa ng isa. Yun lagi kong sinasabi. Ay, hindi natatapos. So, gusto ko pang ipatuloy to hanggang LA. Yung susuporta na binibigay po sa akin yun. Thank you. Good afternoon, everyone, and congratulations, ST. Good afternoon, sir. I'm Tin from Today PH. Basically, ano ang nagtulak sa'yo? Ito ba yung pangarap mo, maliit ka pa lang? Or bakit mo tinahak itong landasing ito? Ang lalim. Thank you. Sa boxing po ba, ma'am? Yes po. Nung maliit po ako, hindi ko siya inisip na sports yung boxing. So, nabuo siya lahat dahil sa papa ko. And pangarap ko ng papa ko makalaro sa world, maging world champion, maging Olympian. And wala akong idea pa masyado sa sports, most especially sa boxing po. So, nabanggit na niya sa akin na gusto niya maging world champion, gusto niya maglaro sa Olympics. Nakikinig lang ako. Kasi sa kamurang edad, wala pa po talaga ako alam. Then, one time po, 2005, SEA Games, tayo po, sa country po nun, nakapanood ako, may mga babae po naglalaro. And habang tinutugtog po yung national anthem natin, iba yung, grabe yung balahibo ko, tumaas, hindi ko maintindihan. So sabi ko, papa ko, nag-start na po ako mag-boxing nun. Sabi ko, gusto ko ding maging kagaya niya. Gusto ko din na marinig yung national anthem na ako yung nandun. So, doon nabuo siya, nag-start na yung, na gusto kong maging national team, gusto kong maglaro sa abroad, at gusto kong tuparin yung pangarap ng papa ko na maging world champion and maging Olympian po. At eto, dinala nga po ako dito ni Lord at natupad ko na din yung pangarap ng papa ko. Hindi pa lang namin nakuha yung gold, pero sana sa LA. Ano po yung maaari niyong i-mensahe sa mga gusto ring tumahak sa ganitong
mga kabataan? Thank you. Sa lahat po ng kabataan, especially sa mga kababaihan, gusto kong sabihin sa inyo na unang-una dahil lagi tayong pinipigilan na yung boxing ay para sa kalalakihan lang. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po totoo yun. Kaya po nating maglaro din sa mga combat sports, especially sa boxing po. Inaaninyahan ko po lahat ng mga kababaihan na huwag niyo pong pigilan ang sarili niyo. Kung may gusto po kayong sport sa salihan na sinasabi po ng iba na para sa kalalakihan po, kaya po natin gawin yon. Kaya po natin, lagi ko pong iniisip na kung anong kaya ng kalalakihan, kaya din po ng kababaihan. So huwag niyo pong pigilan yung sarili niyo na subukan yung sports na napili ninyo. At kung hindi man kaagad-agad na mabibigay o makukuha niyo ko yon, hanapin niyo, i-enjoy niyo yung bawat sport or sarili niyo sa kung ano yung gusto yung pasukan. Dahil lagi kong iniisip na ibinibigay ni Lord yung tamang oras, tamang panahon regarding dyan. At wag niyo bibitawan po yung pangarap ninyong abutin po. So patuloy lang po, kahit madapa po tayo ng paulit-ulit, binubuo po tayo ni Lord hanggang pinapalakas po tayo ni Lord sa bawat pagdapa po natin. Pinapalakas niya po tayo para pagdating ng araw na gusto na niyang ibigay yon, yung pangarap na minimiti natin, buo na po tayo doon. Good morning, Nesty. Salamat. Congratulations, and James Orlando of Publicis Mirror. Congratulations at binigyan mo ng karangalan ng Pilipinas. Salamat sa iyo. Ang tanong ko lang is, ano po yung masasabi mo or mensahe na kinuha ka bilang ambassador ng coins.ph? Ano yung pakiramdam? Good morning po, Sir James. Salamat din po. Ano po yung masasabi ko bilang nakakapanibago po. To be honest, ito yung first na endorsement ko po. Ang salamat po, sir, na napili niyo po ako isa sa magiging ambassador niyo po dito. Sobrang laking tulong po to sa akin para mas malaman ko po, mas makontrol ko, especially yung mga nakukuha kong premyo ngayon. Yun po yung sobrang laking tulong to sa akin na mas malawak pa po yung kaalaman ko, na mas madala ko yung pera, yung premyo na nakuha ko kung saan ko siya pwedeng i-invest po. So, sobrang laking tulong po to para sa akin po talaga. Hi, good morning. I'm Kofi Malala from the Daily Chronicle. So, maraming salamat, Nesty, for bringing honor to our country. Sabi mo kanina, 17 years mo nang nire-represent ang flag. And sa darating na LA Olympics, 36 ka na. So, ano yung adjustment mo sa preparation gagawin so that sa darating na LA Olympics 4 years from now, iba na yung resulta from bronze to gold? Thank you po, sir. Sobrang laking adjustment po yung gagawin namin. Sobrang laking tulong din po nung ni Ma'am Bethel, yung PT po namin. Most especially po na nandun na ako sa Paris. Kasi mas pinahahalagahan po namin yung recovery kaysa yun po yung natutunan ko, na mas pahalagahan po yung recovery every bout. Kasi hindi ako nagpo-focus masyado sa recovery ko after ng game. So kung gusto ko magpatuloy sa LA na ganun yung edad ko, so mahirap na din, medyo madami na din po tayong nararamdaman sa ganung edad. So kung gusto ko ipagpatuloy talaga, sabi ko kay coach ko, na coach, kung gusto niyo maglaro pa ako, kung gusto niyo ipagpatuloy pa natin to, ang yung ginto na makuha sa LA, kailangan muna nating pakiramdaman din yung sarili ko. And hindi masyadong itagtag sa training po. Ang dami pong adjustment na gagawin po namin. Pinapaplanuhan pa po namin ng mga coaches kung ano po yung dapat na gawin. Kasi according po para sa akin po, hindi sa coaches po, marami din po talagang adjustment na gagawin dahil nung kabataan ko, tagtag lagi ako sa training, wala akong pahinga, hindi ko iniisip yung magre-rest ako. So magpo-focus po kami kung paano i-develop yung sa strength ko para mas yung sa edad habang nagkakaedad po kasi tayo, mas nararamdaman po natin yun na nawawala po talaga yung speed. So gusto namin nila coach na mag-focus kami sa power. Para kahit hindi ako masyado sa speed po,
mas may iindan po ng mga kalaban ko yung power ko. So, yun po yung planong ginagawa po namin. Thank you for Sir Wei. And I think for us, we believe that crypto is it brings both, I think, financial empowerment and also ultimately financial freedom. I think that's something that's really important that we believe that crypto will allow for, and I think we're really happy to have Nesty to partner with us to bring our users and I think more people onto that journey with us. Good afternoon, Champ. Rafael Bandeirel from PTV4. Una sa lahat, tanong ko lang, gaano kalaking bagay sa itong partnership na to since alam naman natin, very big deal for athletes talaga na magkaroon sila ng brand partnerships. So, yun muna. Yes, sir. Thank you, sir. Sobrang laki. Sobrang laking bagay po to sa akin. Sa totoo lang po, bago po mag-Olympics, wala pa akong medalya. Wala pang kasiguraduhan na mag-medal ako. Pero nandyan na po yung Coins PH para supportahan ako. So, sobrang thankful po talaga ako. Kaya ganito po siya kahalaga po sa akin ngayon. Most especially na wala nga po akong idea sa kung paano i-handle po yung proper sa finance pagdating po sa pera talaga. So, kaya sobrang thankful ako na magkakaroon po ako ng kaakibay dito or i-guide po ako kung paano po siya gamitin. For Sir Wei, how happy are you to have one of the most decorated Filipino Olympians representing Coins PH? Yeah, I think it's more than happy. We're super proud. I think we're super proud for her to wanting to work with us. And I think for us, we're still at a very early stage of development. I think our industry is still quite early. And I think what's I think is really important is that I think as Nesty has shown that sports can bring empowerment and then can ultimately bring freedom. I think we believe crypto is the same. so I think that's why we're really super proud. Last question for me, Champ. Unfortunately, alam natin hindi pa tayo sure kung may boxing sa LA 2028. So, ano lang yung reaction mo siguro doon and ano kaya yung pwede nating gawin para magpatuloy pa rin yung... Hindi naman po ako nagkinabahan kasi alam kong hindi po mangyayari na mawalan po ng boxing sa Olympics. Kasi sa LA, mga athletes po ng US, sobrang dami. And isa din pong boxing na gustong-gusto nila. Nakakausap ko nga po ilang athletes ng US po na sobrang labo na mawala po. So, chill lang po ako nung nalaman ko. So, relax lang po kasi alam ko hindi talaga mangyayari po. Good morning and congratulations, Nesty. So, I'm Gus from clickito.com. Yung question ko yung tungkol sa influence mo. Sino ba mga influencers mo sa boxing? At saka yung second question ko, curious ako sa name mo. Saan ba galing yun? Hello, sir. Pamilya ko talaga. Sila yung sila yung nagdala sa akin dito. Yung tatay ko, siya yung nag-start nito. Sa kuya ko, sila yung dahilan kung bakit nandito po ako ngayon, kung bakit may nasipitasyo po ngayon. Sa next question nyo po, kung saan galing yung... Ang dami po nagsasabi, baka mahilig daw po yung parents ko sa Nesty. Kaya ginamit po nila. So, kahit ako, hindi ko din po alam. Pero ang kwento po ng tatay ko, Bible name daw po ata to. So, alam nyo naman po, yung mga matatanda dati, madami pong kwento. Ang sabi niya sa akin, yung sa bahay ng ibon, yung nest po. So, habang nandun pa daw, yung baby, sa itlog na yun, habang dinidevelop ng parents po, dinidevelop ng magulang, yung ibon, yung nakikinig lang siya, pinapakain, pinapalaki, inaalagaan. Tapos habang sa paglaki niya, dahan-dahan siyang lumilipad pataas. Naabot yung pangarap niya. Yun po yung kwento niya. So, dun daw po nabuo yung pangalan ko. And dun, ngayon, nakikita niya na ganun po yung ginagawa ko. Na habang inaalagaan niya ako, sinishare niya yung mga knowledge nila. Tapos dahan-dahan ko din pong inaabot yung pangarap ko. Lumilipad pataas po. So, parang ganun yung po yung kwento niya. So, ewan ko po sa tatay ko.
Ewan ko po sa tatay ko kung paano niya po nabuo yun. Salamat po. Hi Nesty, congratulations. I'm Jenny Ortiz Bolivar of AIBC World. Ang tanong ko, so now you're an ambassador for Coins.ph. And nasabi mo rin kanina, no, marami kang gustong matutunan about financial freedom, digital assets and crypto siguro. Now na isa ka ng ambassador, ano yung hope mo for Filipinos para mas maging, gusto mo ba na more Filipinos na matuto on financial literacy and to be more open to digital assets? Yeah. Yes, ma'am, gustong-gusto ko po na iinganyo sila. Ang unang gusto kong maingganyo talaga yung mga kapatid ko. Kasi same kami, walang idea regarding po dito. Same kaming hindi alam kung paano i-handle yung mga natatanggap na premyo. Kasi yung kapatid ko, member din po siya ng national team and hindi ako makaka-advise sa kanya kung paano i-handle yon dahil wala din po akong idea. So, sobrang laking tulong to na naging isang ambassador po ako dito at masishare ko siya sa mga kapatid ko kasi sila talaga yung gusto kong tulungan din talaga pagdating sa aspeto ng financial po. Kasi same kami na hindi masyadong alam kung paano kontrolin yung ganun bagay po. Alright, now I have a question for Wei. Wei, is this the start for Coins.ph to support, because there's a clamor for brands and companies to support Filipino athletes on the grassroots. Can we expect Coins to do that? Yeah, I mean, I think we have always been looking for areas to support. For example, when I first came into Coins, we supported the PBA, and then we also supported, I think, the Miss Universe campaign back in 2022. I think as interest in crypto is returning, and I think as we believe that the market is on the uptick, I think we will look to do more, I think especially at the grassroots level, to bring, I think, empowerment and freedom that I think crypto enables, and I think sports sort of follows that same theme as well. So the answer is yes. I have a follow-up question. So we've seen a trend internationally on how crypto, Web3, blockchain, NFTs, digital assets are being integrated into sports. We have football clubs, trying to integrate the technology. What's your hope? Because I don't think we've seen much in the Philippines in that sense of, integrating blockchain, Web3, and sports, in sports. So what do you think can the Philippines have when, we integrate these technologies in an industry such as sports? I think so from my experience, I think both here in working, I think with I think the sports leagues and talking to them, and then also sort of have looked at this trend globally. I think we're still, I would say, at the early stages. I think when we're working with the PBA, I think we try to come out with like NFT collectibles, but I think it's still a little bit early. I think where there is, I think, overlap between sports and crypto, I think are probably going to come out on the collectible side, where you can authenticate the sort of the real nature of experiences and of certain moments. I think that's one bucket. Another bucket that I've seen, I think, that we is in the areas of fan tokens, and I think that's another crossover. And I think down the road, maybe obviously, I think in the gaming side, there's a tremendous amount of things that's already going into that space already. So yeah. Hi, my name is Lance from Field IT. Nesty, congratulations for your win as a bronze medalist. We're so proud of you. No, pero my question is, wait. I have 3 questions. Okay. So first of all, can you give us a background about how the partnership came forth, or what are the characteristics that you saw from Nesty that you like and you're proud of? Of course, aside from
winning the medal from Olympics? Second is, what is her role now in the field of financial literacy, on blockchain, on Web3, on crypto? No? What role are we expecting from Nesty? And the third is CoinPage into, or is one of the future plans of CoinPage is into sports betting? The third answer is no. That's not going to be our focus. Yeah, I mean, I think so. I'll come back to this. I think it comes ultimately. I think working with brand ambassadors. I think with Nesty here, but also I think a couple weeks ago we made a pretty major announcement with Yassi Pressman as well. I think we're going to bring more, I would say, well-known celebrities onto the sort of the Coins Ambassador program. I think that has more to do with the evolution of our business as we have especially as we rolled out our products and services from what I considered or people within the financial industry considered a more niche space and becoming much more mainstream. Like for example, one of the products that we've rolled out is our peso stablecoin, PHPC. And we see and the reason why we roll it out is that we see a much needed, a remittance tool in terms of, how do we bring money back into the Philippines or send money out of the Philippines in a much cheaper, safer, and faster way. And we firmly believe that, stable coins with blockchain rails is a critical, it could be one of the solutions, right? Or as we offer it as one of the alternatives that remittance is being done, right? And we want, more, companies, more individuals, both, at the retail level and at the corporate level, to learn about our products. And I will believe that, celebrity endorsements of, of our brand and of our mission is really critical in terms of, bringing more eyeballs, I think, to the products that we're offering. So I think that answers your second question. The first question is, why we picked Nesty. I think, she has been a champion before, right? And then also she's very young and vibrant, right? And then from our perspective, young people look up to her. I mean, from across the field. I think that's really important for us because we are a very young company. We are a very the products that we deliver appeal much more to the younger audience, and I think there's a significant amount of overlap there. Hello po, ako po si Celine from Tatler Philippines. Nesty, isa lang po yung tanong ko. Ano po yung mga plano mo sa career mo ngayon? Tapos paano mo ibabalansa yung career and personal life? Thank you. Plano ko po sa career ko. Gusto ko pong i-enjoy muna yung moment na nanalo po ako ng bronze po ngayon sa Paris. Dahil sa Tokyo, hindi ko masyado siyang na-enjoy dahil sa pandemic pa din po nung time na yun. And ngayon, gusto kong bigyan ng oras naman yung pamilya ko. Sila talaga yung gusto kong bawian muna. Gusto kong i-share kung ano yung blessings na natanggap ko ngayon sa kanila. At i-enjoy namin yung moment na to. Especially sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko. So, kalimutan ko po muna yung suntukan for now. Rest po muna and bigyan ng oras yung pamilya ko. Pero after that po, balik sa trabaho naman po ako and yun, sa Philippine Coast Guard din po. Yun muna yung paglalaanan ko din aside sa boxing. So, yun. Hello, good morning, Nesty. Ruben Terrado of Spin. Follow-up question dun sa previous question. Meron ka na bang target date kung kailan ka babalik sa training or talagang wala muna? And meron ka na bang naka-schedule na competition siguro next year? Of course, in SEA Games London. Kasama ba yun sa plano mo? May laro po kami na Asian Championship this November, pero mas binigyan ko po yung chance yung mga junior. Yun po. Sabi ko sa coach ko na sila muna, kasi ngarag na kami. Kumbaga, paubos na din kami, inubos na namin sa Paris Olympics po yung, doon kami nakapokus. So, bigyan naman po ng chance yung mga kabataan na teammates ko po,
para mas makilala din, magkaroon din sila ng exposure. Yun na, hindi lang din po kami, hindi lang din po puro ako na ipapadala nila. Yun, yes sir. Tapos last question, nabanggit mo yung LA Olympics. Kasi nung yung gymnastics, ang plano, sabay daw si Kaloy and Eldro. Ikaw ba, may ganun ka rin bang pangarap na yung kapatid mo nga na naglaro sa SEA Games, si Norlan, makasama mo rin sa LA? Yes po, after nung Paris talaga, si Norlan, share ko din po sa inyo. Siya yung naging sparring partner ko papuntang Paris, yung kapatid kong lalaki. Kasi kailangan ko talaga yung height niya, sobrang tangkad niya po kasi 5'11". Kung nakita niyo kung gaano katatangkad po yung mga kalaban ko. So, at sobrang saya ko na nakita ko sa kanya na na-inspired ko siya. Kasi ginawa ko ngayon, sabi niya na kaya mo nga ate na 2 beses ka nag-medal sa Olympics. Bakit hindi ko kayang gawin to? So sobrang natutuwa ako na nakikita ko yung kapatid ko na nagmamatured na. 22 years old po siya pero lumalawak na din po yung isip niya at nakikita kong gusto niya din na sabi niya sa akin bago kami pauwi, maglaro ka muna natin sa LA. Kasi malay mo, baka 2 na tayo. So, ang sarap sa pakiramdam na gano'n na mismo sa kanya ako narinig yun. So, kaya isa din siya sa dahilan kung bakit gusto ko ipagpatuloy yung LA po. Last na, meron ka na, siyempre marami kang napanalunan ngayon, meron ka bang naiisip na investment na? Alam na natin na meron ka ng partnership with Coins.ph, pero meron ka ba naiisip na siguro bibilan mo yung bahay, ang pamilya, mga ganong bagay? Meron ka na bang naiisip na paglalaanan dun sa napanalunan mo ngayong Paris? Thank you. Yung mga natanggap ko pong bahay ng Tokyo, binigay ko talaga sa mga kapatid ko yun. Baga, sa kanila talaga yun. And, aside sa mga yon, nag-invest din po ako ng lupa. So, yun po yung isa sa in-invest ko talaga. And target ko pa din na bilid yung kabilang bahay dun sa kabilang lupa na nabili ko sa lupa dun sa Davao kasi yun yung lupa dati ng lolo ko. So gusto kong makuha siya para mabalik din sa amin. And yun, mahilig din po ako sa farm, yung ng mga hayop. Para pag after ko maging athletes, pa-chill-chill, pakapi-kapi na lang ako doon. So, diba, na lang ng kabayo or mga baka, yun yung mga gusto ko. Yung ganong simpleng buhay lang, probinsya, yun lang yung. So, yun yung gusto ko na nandun din yung pamilya ko, mga kapatid ko, magkasama kami. Ayaw kong malayo po sila. So, yun po. Hi Nesty, first of all, congratulations. I'm Rovic Manuel from DZRH TV. So yung tanong ko lang, sabi mo nga kanina, kalimutan mo na natin yung suntukan. So bukod sa pinangarap mo yung makapagdala nga ng medalya sa Pilipinas, meron ka pa bang ibang pinangarap na maabot, makuha? Binigay na po lahat ni Lord. So, naging member po ako ng Philippine Coast Guard. Ayun, gusto ko kasing maging sundalo talaga. Yun yung unang pangarap ko bago maging atleta at binigay na din po niya sa akin yan. Ang pangarap ko na lang po is makita yung mga kapatid ko na okay sila sa buhay, na hindi sila nahihirapan, hindi nila maranasan yung hirap na naranasan ko nang walang-wala ako, nang walang-wala kami. So, sila talaga yung iniisip ko. Okay na yung sarili ko, kaya ko naman na. Ayaw ko makita yung mga pamangkin ko na naghihirap din. So, yun lang. Yung pangarap ko na to, na patungong LA para na sa kanila to. Na gusto ko na kapag mawawala naman po tayo lahat sa mundo, gusto kong okay sila. Alam kong hindi nahihirapan yung mga kapatid ko. Palakihin yung mga pamangkin ko. Yun yung gusto ko talaga. And yung parents ko, gusto ko din mabigay sa kanila kung anong gusto nila. Nabigay ko na po actually yung mga hiling nila sa akin. And yun, simple lang po yung pangarap ko para sa pamilya ko lang po talaga.
Ayan, so nasabi mo nga sa pamilya mo, pero ikaw ba, meron ka bang pangarap na mabili? For example, bigay sa sarili mo naman. Siguro last question ka na po. Nakuha ko na yung pangarap. Ayun po, first na binili ko talaga yung pangarap ko na sasakyan ng sabi ko, kailangan ko to siyang bilhin kasi para every time na i-drive ko siya or pagkagising ko, masabi ko, ito yung pinaghirapan ko bilang isang atleta. So, yun lang. The rest po, wala na. Kumbaga, i-enjoy ko na lang po yung sarili ko together with my family po. Ganun lang. Nesty, good morning. Here, Melo from Inquirer. Nesty, sinabi mo kanina na medyo matagal ka na nga dito sa sport and because of that, of course, veterano ka na and isa ka sa naging veterans ng Team Philippines dun sa Paris, no? And speaking of being a veteran, a few days ago, sinabi nila Hergy Bacyadan tsaka ni Yumir Marshall na baka mag-focus sila sa pros. Bilang mga veterano nila, bilang nakakatandang ate rin as a boxer, ano lang thoughts mo na they're gonna move on to the next level after their run dito sa Paris? Regarding kay Ymir and Hergy po, nag-uusap din naman po kami. So, kung anong yung mga plano nila. Sabi ko nga sa kanila, kung ano yung gusto natin, gawin natin aside sa after dito sa Paris. Ang sa akin naman po, madami kasi akong bagay na kailangan din pagtuunan, most especially sa Philippine Coast Guard. Kasi pag tapos ko na dito sa athletes, pagiging national athletes po, babalik din po talaga ako sa serbisyo po sa pagiging Philippine Coast Guard po. So, ganun na lang po din siguro po yung doon po ako magpo-focus po pagiging Philippine Coast Guard after ko dito po. Okay, I think that's it for everyone. Again, let's give a round of applause for Sir Wei and Nesty. And Sir Wei, Nesty, maybe we can do a quick photo op for everyone.